Sa 1 Timothy, glory to God, may umas sa Timothy. Sabihin natin sa Bible, so tingnan natin sa Bible. Sa 2 Timothy natin. Okay. 2 Timothy chapter 3, verse 7. Okay, read. What message yun? Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Nag-aaral nga tayo, pero hindi natin inabot. Inamtan ang katotohanan. So, kahit ang taong ito, hindi niya kahit anong aral o study na kanyang pinag-aaralan, pero hindi niya inahanap ang katotohanan, kahit tumanda pa siya, sabi niya dito, and never able to come to the knowledge of the truth, hindi nila inasal na makita ang katotohanan. So, ibig sabihin, nag-iwas sila, pare. Imiwas sila. Ay, ganito. Hindi mo nakasalanan yun. Basta, wag mo ka lang magkakaroon ng pagpasyon. Nandoon pa rin ang pag-ibig mo. Kung hindi niya pakinggan, hindi pa rin magkaroon ng division, ng wolves. Kaya nga, breaking the wolves. Tuloy. Diba? Hindi mo nakasalanan yun. Basta ikaw sa puso mo, alam mo, mahal mo pa rin siya. Diba? Mahal mo pa rin siya. Hindi ka pa rin magkakaroon ng galit. Sabi nga dito, prove all things. Sama sa 1 Thessalonians. Sa 1 Thessalonians, sa Acts, prove all things, di ba? Kaya nga, prove all things. Pag ipinakita mong katotohanan at siya pa rin ay nagkaroon ng Nicolaitan spirit, siya yung nagtatanim ng breaking of the partitions. Pero kapag siya nakinig sa iyo at hindi mo siya nakinig sa iyo at ikaw ay nag-umiwas sa kanya, pari, nakinig siya sa iyo, tapos ikaw lumayo ka sa kanya, yung spirit ng Ephesians chapter 2 verse 14, yan ang pader. Kapag ikaw ay nakakaalam ng katotohanan, hindi rin dapat yan maging pader. Kasi nakikinig. Magiging layamul ka na doon. So yun. Okay, glory to God. Yun lang gusto ko yun. Brother Francis. Brother dito ko ito sunod. Brother Francis. Kasi meron ko eh. Eh, ano ko lang, 25 minutes. 10 minutes? Right. Praise God. Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Gusto kong i-share sa inyo mga kapatid yung naging karanasan ni Pablo doon sa ikalawang Korinto, Kapitulo 12. Yung na-experience ni Pablo doon, na siya ay umakyat siya sa ikatlong langit. Parang, ilang ano ba? 4 minutes na eh. Ha? 4 minutes na. 4 minutes na. Basahin natin yung sa Bible, ikalawang Korinto 12. May naging karanasan si Pablo sa panahon na yun, sa panahon ng Acts. Kaya basahin natin. Na ang na-experience ni Apostle Paul na siya ay umakyat sa ikatlong langit. Okay? Now, sa pag-akyat na sa ikatlong langit,
meron siyang unang nakita niya, unang karanasan niya, may nakita doon sa vision niya, nakita niya na umakyat siya sa ikatlong langit. And then doon sa loob na sa ikatlong langit na yun, may nakita siya isang tao. So, maganda ba sa'yo nakita mo? Chapter 12, verse 1. Alam kong wala akong mapapala sa pagmamalaki ko, pero napilitan ako sa inyo ngayon ang mga ipapahayag at ipapakita sa akin ng Panginoon. So, this is a vision. Now, may 14 na taon na ang nakakaraan nang dalhin ako sa ikatlong langit. Yan ang sabi ni Pablo. Okay? At sinabi, hindi ko na i-record. Pwede bang i-record? Okay, ano lang. Yan pa kayo i-record. Okay? Post ko sana. Okay. Sabi dito, ni Apostol Pablo, may 14 na taon na ang nakakaraan nang dalhin ako sa ikatlong langit. Okay, sabi ni Pablo, Kristiyano na ako noon sa ikatlong langit. Hindi ko matiyak kung nasa katawan ako noon o sa espiritu lamang. Ang Diyos lang ang nakakalam. So, na-experience si Pablo yan. Okay. Na siya'y umakyat sa ikatlong langit. Now, sabi pa rito sa kasunod sa talatang 4, tanging alam ko'y nakarating ako sa paraiso. At narinig ko roon ang mga kamanghamanghang bagay na hindi kayang isalaysay at hindi dapat sabihin kahit kanino. May pagmamalaki ko ang karanasan kong iyon, pero kung tungkol sa aking sarili, wala akong pagmamalaki. Maliban sa aking mga kahinaan. At kung mapagmalaki man ako, hindi ako magmimisto ng hangal dahil totoo naman ang aking sasabihin. Pero hindi ko ito gagawin dahil baka sumobra ang palagay ng ilan sa akin kaysa nakikita nilang ako'y pagmumuhay. Okay? Now, gusto kong i-point dito, mga kapatid. Si Pablo, okay, sa panahon na ito ng Acts, chapter 14, I think verse 19 yun, si Pablo ay nakaranas na siya'y binato dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo, stone to death. Stone to death. Okay? In other words, nang si Pablo'y binato, naranasan niyang pansamantalang siya'y nawalan ng buhay. At itong sinasabi niya sa Acts, sa 2 Corinthians chapter 12, nang siya'y nakaranas noon na siya'y binato, ang sabi ni Pablo, 14 na taon na ang nakakalipas. Diba? Nasabi niya. In other words, yung Acts chapter 14 years ago. 14 years ago, nang siya ay maka-experience na binato siya hanggang to the point of death. At doon sa pangyayari yun, ang espiritu niya ay umakyat sa langit. Okay? So, it is a vision. Hindi lang basta vision, experience niya. Yung vision niya, nasa nakarating siya ng third heaven. Nakarating siya ng ikatlong langit. Third heaven. Okay? Now, doon sa ikatlong langit na yun, may binanggit si Pablo, narinig niya yung language. Meron siyang narinig na mga salita na tila baga it's lawful to utter. No? Salitang hindi pwedeng saysayin naman. Okay? Now, kung mapapansin nyo ang ikalawang Korinto 12, 2 beses binanggit ni Pablo si
Siguro pakibasa. Brother Freddy, King James sa iyo. Sa English, Brad, pakibasa. Hanapin natin sa chapter 12, verse 1 up to 4 yun eh. Yung dalawang beses binanggit ni Pablo. Inulit niya yun eh. Sa unang, hindi ko alam kung sa bandang talata o chapter, ha? Oo, yan. 23 inulit, di ba? Pakibasa lang, Brother Freddy. Yung una. I know a man of Christ about 14 years ago, Okay? whether in the body. I cannot tell or whether out of the body. I Okay. cannot tell. I cannot tell. Not know it. Dalawa. Okay. So, yan yung una. Tama ba? Okay, yan yung una. Baka nga inulit ulit siya ni Pablo. Saan yung verse niya? Sucks a one caught up to the third heaven. Okay? And I know sucks man whether in the body or out of the body. I cannot tell. God know it. Ayun. Dalawang beses binanggit ni Apostol Pablo yan. Okay? Na sa kanyang unang karanasan ay 14 years ago. Saan natin mababasa yung 14 years ago? Acts chapter 14, verse 19. Brother Dennis, pakibasa mo. Acts chapter 14, verse 19. Yung si Pablo ay binato hanggang siya'y mamatay. Nakaranas siya ng panandaliang kamatayan doon sa panahon na siya'y binato. Basahin ko. Oo. Chapter 14, verse 19. Datapwat nagsirating ang mga Hudyo buhat sa Antioquia at Iconio. At nang mahikayat nila ang mga karamihan ay kanilang tingnan sa bato sa Pablo. Okay? At kinalakad nila siya sa labas ng bayan na inaakala siya'y patay na. Okay. Inaakala siya'y patay na. Ibig sabihin, talagang nakaranas si Pablo pansamantala na pagkawala ng buhay niya. Pero hindi siya namatay. Ibig sabihin, hindi talaga totally siya ay namatay. No, yung sinasabi natin na talagang totally patay. Kasi yung kanyang espiritu umakyat sa langit. Ayon sa 2 Corinthians chapter 12. Tama ba? Tama ba yun? Sabi ni Pablo, may binanggit siyang taon eh. Ulitin natin. I-connect natin yung Acts 14 verse 19 na siya'y binato hanggang mamatay. Okay? Doon sa 2 Corinthians, ulitin natin. Verse 3 yun, verse 2. Connect natin ha. May binanggit si Pablo, 14 na taon na ang nakaraan. Nang siya ay umakyat sa ikatlong langit. Okay? Saan yun? Verse ano yun? Verse, pakiulit lang, Brad. Basa. Yung binanggit ang 14 years. I know a man in Christ about 14 years ago. Okay. I know a man. 14 years ago. So, it means to say, naka-experience talaga siya na siya inakyat sa ikatlong langit. 14 na taon nang yun ay maranasan niya. At doon sa panahon na yun, sabi niya, nakita ni Apostol Pablo na may isang tao na doon inakyat sa ikatlong langit. Tama ba? Unang na-experience ni Pablo yon at binanggit niya 14 na taon nang nakakaraan. Pero sa pangalawang banggit niya, kakaiba na. Sabi ni Pablo, may nakita akong taong inakyat. Tama ba? Tama ba yun? Tama ba? Basahin natin. Tingnan niyo, baka na... Tama ba? Pakibasa lang. Sige. Pakibasa. Sino? Volunteer? Sister, Tingnan. Nakilala ko ang isang lalaki. Yan o, brother. Wala. Ayon. Tanong. Kung sinabi ni Pablo, nakita ko ang isang lalaki. Sabi niya, nakikilala ko. Tama ba? Na inagaw sa ikatlong langit. Tama ba yun? Inagaw sa ikatlong langit. Ang sabi ni Pablo, kilala niya. Kung sinasabi niyang kilala niyang taong yan, maliwanag, hindi siya yun.
Kasi yung unang karanasan ni Pablo, nasa una eh. Acts 15 na. Tama ba?